Kung meron mang isang bagay na dapat bantayan sina Angela at Danny, yun ay ang wag mahalata ng lahat ang relasyong namamagitan sa kanila. Kaya naman, upang iligaw ang sinumang mag-iisip na may namumuong pagtitinginan sa kanila, ay iniwasan nila mga seryosong usapan. Pinanatili nilang distansya tuwing nasa harap sila ng ibang tao at napagtagumpayan nila yon. Lumipas sa mga buwan na walang nakakabatid sa kanilang pag-iibigan. Bagaman, tuwing araw ng linggo na lang sila nakikita na magsimula ang pasukan, nakabuti din yun upang huwag silang pagdudahan. Unang linggo ng Setyembre nang ipagdiwang ni Danny ang ika-20 nitong kaarawan. Simple ang okasyon, nagluto ng pansit at puto si Aling Mameng. Siya at ang kanyang lola Soledad ang bumili ng cake at inumin, t-shirt at pantalon naman ang regalo nito ng kanyang mama at papa. Naging masayang munting salo-salo sa bungalow. Bagaman nagkaroon ng inuman ay maaga ding natapos yun dahil Lunes na kinabukasan. Alam din ng lahat na mahigpit na pinagbabawal ng kanyang mama sa mga kasambahay ang pag-iinom ng sobra. Hating gabi na magkita sila ni Danny sa kwadra na nagsisilbi nilang tagpuan. Tiniyak muna nilang tulog ng lahat bago nila pinagbigyan ng kanilang mga sarili. Doon pala niya binigay ang regalo niyang kwintas sa kasintahan. Ito ang kauna-unahang mahalagang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Emosyonal na pahayag ni Danny. Matapos niyang isuot ditong kwintas na may palawit na krusipiho. You are kind, Danny. You deserve the best in life. Bulong ni Angela nang hagkan ito sa pisngi. Sa liwanag na nagmumula sa mga siwang ng tabla, dingding ng kwadre nakita niyang nahilam sa luha ang mga mata nito. Mapalad ako dahil akong yung minahal, Angela. Sa kabila ng lahat, hindi ka natakot na ipagkatiwalang puso mo sa akin. Dahil alam kong hindi mo ko sasaktan. Sagot niya, sa pagiging emosyonal marahil nito kaya lalo niya itong minahal. Dahil din doon, kaya agad na nagkalapit ang kanilang mga damdamin sa napakaikling panahon. I love you, Angel. Minsan pa nitong pinahayag ang pag-ibig sa kanya. I love you too, Danny. At kasunod nun ay niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Nagsimula ang lahat sa isang maalab na halik at bago pa nila namalayan ay nakahiga na sila sa bunton ng mga dayami. Ang tanging sa Pinay mga kasuotang kay daling nahubad sa kanilang mga katawan. Hindi alam ni Angela kung dahil sa kaarawan ni Danny o dahil sa pag-ibig. Sa nag-aalab nitong mga damdamin kung kaya't hindi siya tumutol nang angkinin siya nito ng gabing iyon. It was painful yet sweet. Kasabay sa pakiramdam na nahating kanyang mundo ay ang pagsasanib ng kanilang mga katawan. Pakiwari niya, maging ang mga kaluluwa nila ng mga oras na yun ay naging isa. At kabaliktaran sa pagkapilas ng kanyang pagkababae ay naramdaman niya ang kaganapan ng kanyang pagiging tao. Pagkatapos ng lahat ay tahimik silang nagyakap ni Danny. Magkalapat ang kanilang mga dibdib kaya hindi niya tiyak kung kaninong pintig ang higit na nangingibabaw. Ano nang mangyayari sa atin ngayon, Danny? Pikit na mga matang naitanong ni Angela. Ang takot na nararamdaman niya ay pinapalis ng mahigpit na yakap nito. Kung maaari lang napakasalan na kita ngayon ay gagawin ko, Angel. Pero alam nating parehong hindi pa pwede, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Handa akong ibigay pati ang buhay ko kung kinakailangan. Mas kailangan nating mag-ingat ngayon. Hindi pwedeng malaman ng mama at papa o ng kahit na sinong tungkol sa ating dalawa. Ayokong ito pang maging dahilan para mapahamak ka. Gusto ko magtagumpay ka, Danny. Gusto ko marating mo mga pangarap mo. At hindi ako papayag na ako magiging hadlang ng kabiguan mo. Matutupad ang lahat ng mga pangarap ko, Angel. Para sa aking sarili at para sa ating dalawa. Habang nasa tabi kita ay wala akong pwedeng gawin. Higit ngayong inangkin na kita. Pagkasabi na hinagkan siya ni Danny sa noo, naramdaman niyang pag-iinit ng kanyang mga mata at kasunod nun ay namalisbis ang butin ng luha sa gilid ng kanyang pisngi. I love you, Danny. Bulong niya matapos sagkan ang mga labi nito. At alam ko, wala akong pagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Huwag mo nang uulitin yun, Angel. Maya-maya sabi nito naghihirap ang kalooban. Tukoy ang sensual na halik na pinagkaloob niya. Why? May pagtatakang tanong niya. Aware siya sa matigas na bagay na bumubundol sa kanyang puson, naginit ang kanyang mga pisngi sa ibig niyang sabihin. Hindi mo ba nararamdaman? Tanong ni Danny sa magkalapat na mga ngipin. Gusto kong angkinin ka, paulit-ulit hanggang sa maubos ang lakas ko. Pero hindi pwede, kailangan mo nang bumalik sa kwarto mo at ganun din ako sa akin. I guess you're right. Nakangiting bulong niya. The only problem is, makatayo kaya ako dito pagkatapos ng ginawa mo? Pilya, bulalas nito tinagka ng tungki ng kanyang ilong. Bubuhatin kita kung gusto mo. Para naman pwede ano?
Gusto mong matapos ng maliligayang araw mo, future husband? Nagbibirong tanong ni Angela. Syempre hindi, future wife. Ganting biro nito. Pagkasabi nun ay tumayo na ito't mabilis na naibalik ang kasuotan. Nang makapagbihis ay siya naman ang nilalayan nito. Tinulungan siya nitong pulutin ng mga damit niyang nagkalat sa ibabaw ng bunton ng mga dayami. Hindi siya magkandatuto sa pagbibihis. Hindi niya alam kung alin ang uunahin. Hiyang-hiya siya habang nakatitig ito sa kanyang hubad na katawan. Pwede bang tumalikod ka na muna? Pakiusap ni Angela habang sinusuot ang panloob. Nagpakayuko-yuko siya upang ikubli ang ibang bahagi ng katawan. Nakita niya na pangiti ito. Kailangan pa ba yun? Hindi ko na ba maaaring tingnan ang mga bahaging nakahawakan ko na? Dani! Pinalakihan niya ito ng mga mata. Nagtatawang tumalikod ito bilang pagbibigay sa kahilingan niya. Humarap lang ito sa kanya matapos niyang sabihin. Kailangan ko nang pumanhik, baka may magising sa kanila. Aniyang tukoy ang mga magulang at ang abuela. Minsan pa siya nitong siniin ng halik bago buong ingat na lumabas ng kwadra. Nang sumenyas itong walang ibang tao sa paligid ay saka pa lamang siya sumunod. Kumakabog ang dibdib ni Angela na makabalik sa bahay. Sa nerbiyos ay nanuyo ang kanyang lalamunan kaya pinasan niyang kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator. Nasa akto siyang ilalabas ang pitchel ng tubig nang gulantangin ng boses ng kanyang ina. Muntik na niyang mabitawan, mabuti na lang at nakontrol niyang panginginig ng kamay. Agad niyang sinang refrigerator sa pangambang maaninag nitong kanyang anyo. Dali-dali niyang sinuklay ng mga daliri ang kanyang buhok. Bigla siya naging aware na baka may naiwang dayami doon sa kanyang kasuotan. Madaling araw na, bakit gising ka pa? Tanong nito. Nagpasalamat si Angela na wala siyang nahimigang pagdududa sa tono nito. Nakatulog na ako, mama. Nauhaw lang ako kaya bumaba ako dito. Nakalimutan kong magpaakyat ng inumin kay Aling Maming. Wala nang laman ng jug sa kwarto ko. Paliwanag niya habang nagsasali ng tubig sa baso. Nagpasalamat siyang nakatalikod siya sa ina't patay ang ilaw dahil doon naikubli niya ang takot na tiyak ng nakapintas sa kanyang mukha. Bakit hindi ka nagbubukas ng ilaw? Akala ko tuloy kanina may nakapasok na ibang tao. Huwag na, mama. Napamilis na sagot niya. Kabisado ko naman kasi itong bahay kaya hindi na po binuksan ng ilaw. Hindi na kayo nasanay sa akin. Dinalangin niya sana'y maniwala ito. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na ito nag-usisa pa. Magtatagal ka pa ba, mama? Mauna na ako sa kwarto. Sabi ni Angela na tila may hinahanap pa ito sa loob ng refrigerator. Sige. Nito na tila na wala ng isip sa kanya. Bagamat nananakit ang gitnang bahagi ng katawan sa bawat hakbang ay nagmamadaling tinawid niya ang komedor. Mabilis din siyang nakapanhik sa hagdan para siyang nabunutan ng tinik na makapasok sa kanyang kwarto. Gayunpaman ay nanatiling matinding kaba sa dibdib niya. Nang mga sandaling iyon, sa katahimikan ng kanyang santuaryo, saka pa lamang niya naisip ang maaring maging bunga na namagitan sa kanila ni Danny. Ngunit sa kabila noon, ang lahat ng takot at pangamba ay pinangibabawan ng pag-ibig na nag-uumapaw sa kanyang puso at pakiramdam ni Angela ay kaya niyang gawin ang lahat habang nasa tabi niya ang kasintahan. Nagpatuloy ang normal na takbo ng buhay ni na Angela at Danny. Lunes hanggang Sabado ay nakatutok ang mga isip nila sa pag-aaral. Pagsapit naman ng Linggo at umuwi si Danny ay panakaw silang nagtatagpo sa kwadra at tuwing may pagkakataon ay pinagsasaluhan nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Naging madalas ang kanilang pagningiig sa pagsapit ng bakasyon hanggang sa hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang pinagkaloob kay Danny ang kanyang sarili at sa kabila nun ay wala siyang pinagsisisihan. Dahil ramdam niya lalo pang pagkakalapit ng kanilang mga damdamin sa paulit-ulit na pagsasanib ng kanilang mga katawan. Nasa 2 taon na sa kolehiyo si Danny at siya naman ay nasa unang taon ng kursong BS Biology. Nang mangyari ang kanyang kinatatakutan. Isang araw ay nagising siyang nahihilo at nasusuka at parang biro ng tadhanang nasaksihan ng kanyang ina paghihirap niya na umagang iyon. Hindi ito pumayag na hindi siya patignan sa doktor sa kabila ng mahigpit niyang pagtutol dahil may pakiramdam na si Angela na hindi ordinaryong pagkahilo lang ang kanyang nararamdaman at ang pagsusuka ay hindi dala ng kinain niya ng nagdaang gabi. Sa huli na naigdi ng kagustuhan ng kanyang ina kaya ng araw ding iyon ay sabay nilang natuklasan ng kanyang pagdadalang tao. Lahat na yata ng masasakit na salita ay nasabi nito sa kanya paglabas nila ng klinika. Pilit siya nitong pinapaamin kung sino ama ng kanyang pinagdadalang tao. Ngunit sa kabila ng pananakot nito sa kanya ay nanatiling tikom ang kanyang bibig sa nais nitong malaman.
Hindi niya inamin at hindi kailanman aaminin na si Danny ama na magiging anak niya. At dahil sa pagkakaalam nito'y wala siyang nobyo, wala mapagbintangan ng kanyang ina na lalo lamang ikinagalit nito. Magkagayon man ay nanatiling ligid sa kalaman ng lahat ang kanyang kalagayan. Nagpasya si Angela na maging kay Danny ilihim ang kanyang pagdadalang tao. Sa kagustuhan niyang hanggang maaari ay huwag siyang makagulo sa pag-aaral nito. Natatakot din siyang baka kung malaman nito'y gumawa ito ng hakbang na parehong nilang ikakalagay sa alanganin. Hindi niya naisip na may ibang planong kanyang ina sa pagsesekreto sa kanyang kalagayan. Nagkakamalay na siya. Tila nasa malayong may-ari ng tinig na narinig ni Angela. Nagmulat siya ng mga mata at nagtaka nang malamang nakahiga siya sa pang-isahang kama. Napipinturahan ng puting dingding ang kisame ng kwartong kinaroroonan niya. Parang isang klinika o ospital. Kasabay ng pagsasal ng kaba sa kanyang dibdib ay ang pagbaha sa isip niya ng realisasyon. Ang pagkahilo niya ilang sandali matapos inumin ng juice na inabot sa kanila ng babae. Ang pakiramdam na parang may bumuhat sa kanya hanggang sa tuluyang siyang mawalan ng malay. Lord no! Hilam sa luhang pinakiramdaman niyang kanyang katawan, kuminagbago at ang hinala niya na kumpirma na makapang sa ilalim ng kumuti wala siyang pang ibabang saplot sa katawan. Gulat na patingin si Angela sa kinuupuan ng ina. Nang mga sandaling iyon ay nalalabo na sa luhang kanyang paningin. Kaya hindi niya nakita ng malinaw ang emosyong nakabakas sa mukha nito. No, bakit mo ginawa sa akin to, Mama? Bakit? Bakit? Sigaw niya na matiyak na wala nang pumipintig na buhay sa kanyang sinapupunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang pagkamuhi sa tunay na kahulugan noon. Don't be stupid, Angela. Matigas ang tinig na sagot ng kanyang ina sa kanya. Balang araw kapag maayos ng buhay mo, ay pasasalamatan mo ko sa ginawa kong ito. Paano ko pasasalamatan ng isang mamamatay tao? Halos hysterical na sigaw niya. Pinatay mong anak ko, Mama! Pinatay mo sarili mong apo! Ni hindi pa taong anak na sinasabi mo, Angela. Dugo pa lamang. Katuwiran nito. Hindi matanggap ni Angela ang sinabi ng ina. Galit na din ang kanyang bumangon. Ngunit dala marahil ng tranquilizer o ng kung anumang gamot na itinurok sa kanyang katawan ay nalambot siya at muling napahiga sa kama. Nakita niya nang hawakan sa braso ang kanyang ina ng babaeng tumanggap sa kanila kanina. Pabayaan na muna natin siya, Milen. Hindi makakabuti sa kanya makipagtalo. Narinig pa niya sabi nito habang ginigiya ang huli palabas ng kwarto. Ayusin mo sarili mo, Angela. Sabi pa sa kanya ng ina bago tuluyang lumabas. Wala ka nang magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan. Gusto ko sa pagbabalik ko'y maliwanagan ang isip mo. Malakas ang hagulhol na pinakawalan ni Angela na mapag-isa. Ang katahimikan ng silid ay tila asin na nagpaantok sa kumikirot na sugat na puso niya. Danny! Hinaing ng isip niya habang daklot ng kamay ang kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Ganun na lang ang pagnanais niyang sanay nasa tabi niya ito ng mga sandaling iyon na sanay naroon ito upang damayan siya, kalingain, yakapin at bulungang ang lahat ay magiging maayos din. Nang lahat ay para sa kapakanan niya kagaya na sinabi ng kanyang mama. Kasinungalingan! Ang lahat na sinabi ng kanyang inay pawang kasinungalingan. Kinuyumos ni Angela ang kumot at sa natitirang lakas ay pinilit niyang sirain yon. Ibinuhos niya doon ang kanyang galit. Hanggang sa wala nang lumabas na luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kahit sa kumot lang na yon ay hindi nang ibabaw ang kanyang kagustuhan. Dumagdag lang yon sa frustration na nararamdaman niya. Nagpatindi sa galit na animoy apoy. Nakasabay na nararamdaman niyang init ay mabilis na kumalat sa kanyang kabuuan. Manhid ng kanyang pakiramdam na magbalik ang mama niya. Hindi na nito kasamang babaeng kasabwat nitong pumatay sa sana'y magiging anak nila ni Danny. Ayusin mo sarili mo. Kapag kaya mo nang tumay uuwi na tayo. Salat sa emosyon sabi nito habang pinagmamasdan siya. Wala man lang sa isip nitong maring hindi niya kayanin ang katawan niyang nangyaring abortion. Nanatili siyang walang kakibo-kibo sa pabaluktot na pagkakahiga sa higaan. Kung sinabi mo sa akin kung sinong ama ng dinadala mo, kung sinong dapat managot sa dinadala mo, baka sakaling hindi tayo umabot sa ganito. Ako pa bang may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko? Nais niyang isigaw sa mukha ng kanyang ina, ngunit nanatiling tikom ang bibig niya. Para bang kasabay na nawala ng kanyang lakas ang kakayahan niyang mga tuwiran at makipagtalo. Kailangan mong inumin tong gamot.
Maya-maya pa'y sabi nito, dinampot nitong gamot at baso ng tubig na nakapatong sa maliit na mesang malapit sa kanyang ulunan. Sana'y namatay na din ako, bulong niya, ngunit tsak na malinaw na narinig nito. Don't be silly, Angela. Kaya ako nga ginawa to'y para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Inumin mo na tong gamot at huwag ka nang matigas sa ulo. Iniabot nito sa kanya ang gamot nang hindi niya kunin ay purasahan itong nilagay sa kanyang bibig ang kapsula. Mamamatay tao na ako kung iyon ang nais mong isipin, pero dapat mong malaman na hindi ako makakapayag na mawala ng isang anak. Kaya sa ayot sa gusto mong inumin mong gamot na yan para lumakas ka. Alam mo na kung anong kaya kong gawin, Angela, kaya dapat lang na matakot ka sa akin. Idinuldol sa kanya ng kanyang ina ang baso ng tubig at sa pagnanais na wag nang humabang usapan, ay sinunod na lang ni Angela ang kagustuhan nito. Na pag-isip-isip din niyang hindi niya may babalik ang buhay na nawala sa kanyang sinapupunan, kaya kailangan niyang tanggapin ang katotohanan, gaano man kasakit iyon, at kailangan niyang mabuhay para kay Danny, para sa kanilang pagmamahalan. Mag-aalas 10 ng gabi na dumating sila ng kanyang ina sa villa. Halos 7 oras pa lang ang nakakalipas mula nang isagawa sa kanyang abortion. Kaya na niyang lumakad bagamat mahina pa ang kanyang katawan. Pagbaba ng kotse, tinangka siya nitong alalayan, ngunit pinalis niyang kamay nito tanda ng pagtutol. Nalaman nila sa kawaksina na sa Maynila pang kanyang papa at lola Soledad. Naisip niyang marahil ay natuwa ang kanyang ina dahil hindi siya makikita ng dalawa sa ganung kalagayan. Mahina at tila wala sa sarili. Inihatid siya nito hanggang sa kanyang kwarto. Walang sinabing anuman ang kanyang ina, ngunit nababasa niya sa mga kilos nito na somehow ay hindi ito mapalagay. Kung nakokonsensya man ito sa ginawa, hindi niya alam. Take care of yourself, Angela. Sabi nito ng palabas ng pintuan, ngunit hindi na ito lumingon. I only want what is best for you. Nakapinig ng pinto't nag-iisa na lang si Angela sa kanyang kwarto ay tila umaalingaw-ngaw pa rin nang naririnig niyang sinabi ng ina. Magkagayon man, ay ayaw nang tanggapin ng kanyang kalooban na ang lahat ng ginawa nito ay para sa kanyang kabutihan. Ang lahat ng sasabihin nito mula ngayon ay para sa kanya ay hindi na niya magagawang paniwalaan. Nang gabing iyon ay dinalaw siya ng isang bangungot na bunga ng pangyayari. Nagising siyang habol ang hininga at tigmak sa luha ang mga pisngi. Sa panaginip niya isang batang babaeng walang muka ang tumatawag sa kanyang pangalan. Pinipilit daw niya itong abutin, ngunit habang lumalapit siya ay lumalayo ito hanggang sa tuluyang mahulog sa kumunoy. Ang huling natatandaan ni Angela ay nilalabusaw niya ang kumukulong putik sa paghahangad na makitang muli ang bata. Ngunit ang nahugot niya isang sanggol na may 4 na mga matang nilalabasan ng dugo at sa pagkabigla ay muli niya itong nabitawan at nahulog sa kumunoy. Napahagulol siya dala ng panaginip na yon. Muli sinalakay siya ng matinding kalungkutan. Hungkag ang pakiramdam niya sa kanyang dibdib na para bang wala na doon ang pusong nagbibigay buhay sa kanya. Kasalanan mong lahat ito, Mama. Kasalanan mong lahat ito. 2 araw lang ang lumipas at nagbalik na muli ang lakas ni Angela. Nagtagumpay ang kanyang ina na mapanatiling sikreto sa lahat ang nangyari sa kanya. Parang walang anuman na nagpatuloy ang takbo ng buhay niya sa loob ng villa. Subalit habang panatag ang lahat sa labas, sa loob niya ay namumuong isang unos na nais kumuwala mula sa pagkakasikil. Maging siya sa sarili niya ay naramdaman ng unti-unting pagbabago ng kanyang sarili. Mula sa pagiging mahinahon at masunurin ay natuto siyang magrebelde. Hindi man niya gustuhin ay lagi nang mainit ang kanyang ulo. Para bang napasama na siya sa mga taong may malaking galit sa mundo. 3 linggong hindi umuwi si Danny. Kaya ginatungan ng desperasyon ng galit na nararamdaman ni Angela. Bagamat wala siyang balak na ipaalam ditong nangyari ay nakatulong man lamang sana ang presensya nito sa kanyang kalungkutan. Hindi na niya kayang tiisin ang pangungulila sa kasintahan, kaya gumawa siya ng paraan upang makaluwas. Ginamit niyang pang-blackmail sa kanyang ina ang kanilang sekreto. Napapayag niya ito nang sabihin kailangan niyang lumuwas upang bumili ng bagong damit at sapatos na gagamitin niya sa darating na foundation day sa pinapasukang kolehiyo. Matapos mamilit mag-ikot sa mga malls sa Makati, kuno'y bigla lang niyang naisipan na puntahan sa tinutuluyan nitong boarding house si Danny. Batid ni Mang Dado na magkaibigan sila ng binata kaya hindi na ito nagtanong pa. May schedule siya ni Danny, naroon na ito sa tinutuluyan na dumating sila sa Santa Mesa, ganap na 5:00 ng hapon. Walking distance lamang ang lugar mula sa PUP. Tahimik ang kalit disenteng 2 palapag na boarding house.
Eksklusibo yun para sa mga lalaki, kaya nagtaka si Angela na pinagbuksan sila ng isang magandang babaeng sa tansya niya'y halos kasing edad ni Danny. Malayo kung iisipin niyang isa itong katulong dahil sa gayak at postura. Mukhang meron itong sinasabi. Hindi rin niya nagustuhan ang mga ngiti nito nang tawagin si Danny. Hayagan ng pagpapacharming ng babae sa binata. Hindi man lang niya ito kinakitaan ng intimidation, gayon kung tutuusin ay di hamak namang mas maganda siya kaysa dito. Kaya pala hindi ka na umuuwi, maganda palang tanawin dito kaysa sa Laguna. Sabi niya na sa wakas ay mapagsulo sila sa reception area. Si Mang Dado'y naghintay na lamang sa loob ng sasakyan. Kailangan ko mag-review para sa finals kaya hindi ako umuwi sa Laguna. Nagpaalam ako sa papa mo. Hindi ako naniniwala. Nakasimangot niyang sabi. Siya bang bagong pinagkakaabalahan mo? Wala akong tinatago sa'yo. Si Dayan, pamangkin siya ng aming kasera. Papunta na yun ng Japan, nakikituloy lang dito. Japayuki pala ha. Kaya pala magaling maglandi sa'yo. Bulalas niya hindi na naitagong pagsaselos. Nakita niyang kumunot ang noon ni Danny bago maya-may napabuntong hininga. Nagpunta ka lang ba dito para awayin ako? Aawayin bakit ako hindi ko nakita yung babaeng yun dito? Kaya pala hindi mo lang ako matawagan sa telepono para kamustahin. Alam mo namang hindi kita pwedeng tawagan sa telepono. Dahil baka magtaka sila sa bahay. At pwede ba, huwag mong pagsilosan si Dayan, mabait yung tao. Ganun lang talaga yun, saka isa pa may boyfriend na yun. Si Iman, sa palagay mo ba magkakagusto sa akin yun? Ipagpalagay na nating wala siyang gusto sa'yo, pero ikaw, may gusto ka ba sa kanya? Tuluyan ang binulag ng panigbugho ang kanyang isip, nagingit-ngit si Angela sa isiping habang pasan niya ang isang mabigat na problema ay nagpapakasaya lang ito kasama ang babaeng iyon. At aaminin nga ba nito ito yung sa kanya? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Anitong baka sa tinig ang iritasyon. Wala akong ginagawang masama. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa babaeng yun ako walang tiwala. Inis na sagot niya. Bakit mo parang pinagtatanggol mo pa sa akin ang Dayan na yun? Dahil hindi mo naman dapat pag-isipan ng masama yung tao. Nananahimik siya kaya huwag mong isali sa usapan natin. Kung magsalita ka parang mas importante pa siya sa'yo kaysa sa akin. Tila may bikig sa lalamunan niya na sabihin niyon. Pinigil ni Angela sarili sa pagnanais na ibulalas ang damdamin. Wala sila sa tamang lugar para sa sensitibong usapan. Hindi nila solo ang bahay at anumang sandali ay maaaring pumasok ang kahit na sino. Hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa kanya. Iba ka sa lahat ng babaeng kakilala ko. Alam mo yan. Hindi ko kailangang ulit-ulitin kung ano ka sa buhay ko. Mahina akong paliwanag nito nang makitang naiiyak na siya. Gusto niyang marinig na sabihin ni Danny na mahal siya nito, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Pagtayo niya mula sa kinuupuan ay diretso ng tinahak ng kanyang mga paa ang kinaroroonan ng hagdan. Pinto ang nasa ibaba noon. Sandali lang, hinabol siya nito at pinigilan sa braso. Baka gabihin na kami ni Mang Dado sa daan, sabi niyang matagumpay na napaglabanan ng emosyon. Nanaigang panibugho ni Angela sa dinaranas na kalungkutan kaya naging matatag siya sa harap nito. Gusto ko lang sabihin na natutuwa ako sa pagdalaw mo, Angel. Sabik na rin akong makita ka. Bulong ni Danny nang hapitin siya. Agad nagibabaw ang pag-ibig niya kay Danny sa munting gesture na yon. I miss you too, Dan. Bulong niya at pinisilang bisig nito upang iparating ang kanyang mensahe. Narinig niya ng mapabuntong hininga ito, nagtamang kanilang mga paningin. At sa sansaglit ay nakita niyang pagpipigil nito sa sarili upang wag siyang halikan. I love you, Angel. Sabi nitong haplisin ang kanyang pisngi. I love you too. Nakangiti na ngayon tugon niya. Sabihin mo kay Mang Dado na mag-ingat sa pagmamaneho. Hindi ko gusto may mangyaring masama sa future wife ko. Anito sa magaan na tono. Matapos tumango ay nihatid na siya ni Danny palabas ng boarding house. Sandali pa nitong kinumusta si Mang Dado na nakatayo naghihintay sa tabi ng sasakyan bago sila tuluyan nagpaalam sa isa't isa. Mula nang puntahan ni Angela si Danny sa boarding house ay hindi na naalis pa sa isip niya ang panibugho. Tuwing sinasalakay siya ng kalungkutan ay naiisip niyang niloloko siya nito na habang nalulungkot siya at nag-iisa sa kanyang kwarto ay kausap naman ito ni Dayan at baka nga kasama pa kung saang sinihan. Unti-unting nilason ng kung ano-anong isipin ng kanyang isipan nang umuiti kung ano-anong kanyang pinaratang. Bagkus na magsalo sa kaligayahan, gaya ng dati nilang ginagaway away ang kinahahantungan ng kanilang pagkikita. Lumalala pang lalong hindi nila pagkakaunawaan na mapagkitan ng inis sa kanyang binata.
Nagmatigas itong wala siyang dapat pagselosan kay Dayan at sa ginawa nitong pagtatanggol sa babae ay lalo nagrebelde ang kanyang kalooban. Inisip ni Angela na nagbabago na si Danny dahil sa babaeng yun, na inaagaw na ito ng iba sa kanya. Hindi magawang umunawa ng puso niyang nasasaktan. Pagkatapos ng kanyang pinagdaanan, ay ganun pa bang igaganti nito sa kanya? Sumapit ang kanilang foundation day. Hinirang siyang Miss Foundation matapos piliting sumali ng mga kaibigan. Nakita siya doon na isang pumosong designer at hinikayat na gawing isang modelo. Dahil gustong pasakitan si Danny ay sinabi niya sa designer na pag-iisipan niya ang alok nito. Kinuwento niya sa mga kasama sa bahay ang tungkol doon at agad na nagpakita ng interes ang kanyang mama. Sinabi nitong isa na yung magandang oportunidad na hindi niya dapat palampasin. Isang araw lang ang lumipas at tinawagan si Angela ni Mama Rining upang kamustahin. Sinabi ng gay designer na seryoso ito sa alok sa kanya. Nang marinig yun ng mama niya ay excited nitong kinuha sa kanya ang telepono at inanyayahan ng huli sa kanilang tahanan. Noon lang niya napag-alamang nagkakilala na ito't ang gay designer sa party ng isang common friend. Sabado ng gabi ay bisita nila si Mama Rene kasamang gwapong photographer na ipinakilala nitong kaibigan. Over dinner ay napag-usapan nito't ng kanyang mga magulang ang mga kabutihang idudulot sa kanya ng pagiging isang modelo. Hindi pa man ay nangangarap ng kanyang ina para sa kanya. Itong higit na mas excited sa ideyang hindi maglalaon. Kapag nahubog na siya ng mapagpalang mga kamay ni Mama Rene, ay titingalain siya bilang isang sikat na modelo. Umuwi ng Sabadong yun si Danny at patid niyang hindi nalingid sa kaalaman nito kung anong pakay ng gay designer sa pagpunta doon. Matapos ang hapunan ay nagpatuloy ang usapan habang nagkakape ang lahat sa hardin. Nang minsang mahuli ni Angela si Danny na nakatayot pa simple nakikinig mula sa hindi kalayuan, ay nakita niyang pagdidilim ng mukha nito. Bakas niya doon ang mariin nitong pagtutol sa inaalok ng gay designer. Kinumpirma yun ng binata na magtagpo sila sa kwadra dakong alauna ng madaling araw. Ipinahayag nitong pagtutol na pasukin niyang mundong pagmumodelo. "Don't you want to be proud of me someday, Danny?" Tanong niya habang nakatayo silang magkaharap sa sulok na yun ng kwadra. "Ni minsan hindi ko narinig na pinangarap mong maging isang modelo." "Akala ko ba gusto mong maging doktor?" Galit na tanong ni Danny. Napabuntong hininga si Angela. Paano niya sasabihin gusto lang niya maging abala upang tuluyan nang mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa abortion? Nabukod sa isang oportunidad ay isang paraan din ng pagtanggap niya sa alok ni Mama Rene upang makalimutan niyang mapait na pangyayaring iyon. Ngayon ko lang naisip na dumating ang opportunity. Total, busy ka naman sa pag-aaral mo, hindi ba? At busy sa pagsama-sama si Dayan na yon. Bakit hindi mo ko pabayaan sa gusto kong gawin? Ginagawa mo lang ba ito para pasakitan ako? Dahil hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin marelasyon kami ni Dayan? Bakit wala ba? Akala mo siguro hindi ko malalaman ang ginagawa mong pagsama-sama sa babaeng yun ano? Hanggang sini lang ba kayo ha, Dan? O baka naman ginagawa na rin ninyong ginagawa natin? Nagpupuwis na pahayag niya sa mahinang boses. Hindi siya maaaring sumigaw kaya lalo lang yung nadagdagdag sa inis na nararamdaman niya. Talaga bang wala kang tiwala sa akin? Tanong nitong baka sa tinigang paghihirap ng kalooban. Hindi magawang sabihin ni Angela na buo pa rin ang kanyang tiwala dito dahil sa kalooban niya ay hindi na niya maibibigay yon. "Let me live my life, Danny." Sa huli na sabi niya, "Hayaan mo na akong gawin na gusto ko dahil para din sa ating dalawa to. Ang pagtanggap ko sa alok ni Mama Rene hindi man nangangahulugang pinuputol ko ng namamagitan sa atin. Mahal kita at hindi na kailanman magbabago yon." Napakaraming nais sabihin ni Danny. Kita niya yun sa magkakasamang emosyong nabakas niya sa mukha nito. Ngunit nanatiling tikom ang bibig nito habang walang patid ang pagngangalit na mga bagang nito. "Kailangan ko na bumalik sa kwarto ko," nalulumo niyang sabi bago marahakbang tinalikuran ng lalaki. "Kailangan mong mamili, Angela," marinig niyang sinabi nito. "Kung itutuloy mo pa rin ang balak mo, kalimutan mo na ako." "Danny, you have to understand." Lingon niya ngunit hindi siya nito binigyan ng pagkakataong tapusin ang nais niyang sabihin. "Alam kong wala akong material na bagay na may pagmamalaki sa'yo, pero hindi pa ba sapat ang pangakong pagbubutihin kong aking pag-aaral? Nagagawin kong lahat para maging isang magaling na abogado na balang araw ay pagmamalaki mo rin ako. Dan, bakit hindi mo pa aminin, Angela, na ginagawa mo lang ito para malayo ka sa akin dahil na na-realize mo na ngayon na hindi ako lalaking nababagay sa'yo?
Nasawa ka na sa akin at pinaikot mo lang ako sa mga palad mo. Hindi mo na kailangan gamitin si Dayan o ang sino mang babae. Kailangan mo lang sabihin at ipamukha sa akin na hindi mo na ako mahal. Ganun lang kadali yun. Hindi mo na kailangan magsinungaling. Pagkasabi nun ay mabilis na itong lumabas ng kwadra. Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong pabulaanan ang lahat ng inaakala nito.